pa nandyan? Kakarating ko lang, Nay. Ano dapat yung ipapaliwanag sa akin? Ah... gusto ko lang kasi ipaliwanag sa'yo. At sana maintindihan mo na marami akong pagkukulang sa inyo. Sana hindi mawala yung respeto at yung pagmamahal mo sa akin. Ay naman, ang drama mo. Anong isipin yun? Siyempre, marami kasi akong hindi nasasabi sa inyo eh. Nay, kung ano man yun, may tiwala naman ako sa inyo. Alam ko. At salamat. Basta importante, Nay, magtulungan po tayo. Katulad kanina, ginawa niyo yung trabaho ko kanina kay Madam Jacinta. Ayos po yun. Oo nga. O nga pala, nagkita po ba kayo ni Sir Chris? Paano mo nalaman? Nag-message po sa akin si Madam Jacinta. Tsaka tuwing inuutusan ako ni Madam Jacinta, si Sir Chris lagi po ang kamiting ko. Sorry po kung hindi ko po sinasabi sa inyo, ha? Okay lang yan. At least ngayon, pwede ko nang ikwento sa inyo si Sir Chris. Ang bait po niya, tsaka idol ko siya sa negosyo. Ang husay niya. Gusto maging katulad niya. Tsaka, sabi din niya, magsikap lang daw po ako para balang araw, magiging successful din po ako. Alam mo, Nay, masaya ako na nakilala ko si Sir Chris. Parang ako nagkaroon ng tatay. Bakit po, Nay? Wala lang. Natutuwa lang ako sa'yo. Alam mo, kaya mo na. Ba? Sinisinan mo ba ako? Ano ba? Huwag kang ang praning. Namili lang ako dyan, no? Ito. Nagkataon, nakita kita na naglalakad-lakad dito. Bakit? Anong bakit? Ano bang pakialam mo sa akin na? Ang dami mong tanong. Alam mo, ang sungit mo. Tinatanong ka lang eh. Saka di ba naaalala mo, sinabi ko sa'yo, kung kailangan mo ng kaibigan, nandito lang ako. Gusto mo talaga akong tulungan. Tulungan mo kaya ako hanapin yung tatay ko, no? Bakit? Sabi kasi ni Madam Jacinta na mayaman daw yung tatay ko. Ayaw din naman sabihin sa akin ni nanay kung sino talaga siya. Sa totoo lang, gusto ko na talagang umahon sa hirap. Para balikan ko yung mga taong umapi sa akin sa campus at pagsasampalin ko sila ng pera. Alam mo, nakakatawa yung scenario at eksena na ginawa mo sa utak mo, napaka-teleserye. Pero, tingin mo ba kapag nahanap mo na yung totoong tatay mo, tatanggapin ka niya? Oo, bakit naman hindi? Pagbabayaran ko siya sa lahat ng mga atraso niya. Alam mo, malabo yung iniisip mo eh. Wait lang. Malabo? Anong malabo, ha? Marami akong alam, mas marami akong alam sa buhay kesa sa'yo, kaya maniwala ka sa akin. Wala ka rin palang kwente eh. Ganito na ako. Habang tumatagal,
lalo ako nag-aalala. Pakiramdam ko, malapit nang sumabog yung sikretong pinoprotektahan ko. Rico, alam mo, praning ka lang. Bakit kasi yan ang iniisip mo? Ano ka ba? Nagkikita-kita na yung tunay na mag-ina at mag-ama. Naglalapit na yung mga mundo nila. Kapag nabunyag ang totoo, kapag nalaman nila ang ginawa natin, pareho tayong makukulong. Kaya nga. Alam mo, minsan kailangan i-alugrin yung utak mo para gumana eh. Dapat, pagkakitaan muna natin yung sekreto bago mabuking. Gago ka. Wala kang kadala-dala. Ayan na nga, oh. Pipilay-pilay ka na. Pasalamat ka nga. Hindi ka na dedo dun sa aksidente mo. Saan kayo pupunta? Ha? Tara, bilisan mo! Bilisan mo! Parang nangihinayang kang hindi ako natuluyan. O kasi yung mga bata eh. Kasalanan mo naman eh. Kapag inulit mo pa yon, hindi na ako makikipagkita sa'yo. Grabe At hindi ka pwedeng kumilos ngayon. Baka makilala ka ng mga bagets. Pwede ka nilang ipakulong. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko ituturo sa'yo kung saan sila nakatira. Kailangan talaga magkahiwalay sila. Kailangan talagang magkalayo na si Chris, Rosel, Tyrone at Belle.